Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon at matapos na tayo po ay turuan ni Jesus sa pamamagitan ng isang kwento nung nakalipas na linggo tungkol sa isang ina na humihiling para sa kanyang anak at ang ipinamalas niyang pananampalataya, yung pagkilala ng babaeng ito kay Kristo bilang anak ni David, nang siya ay lumalapit at sumisigaw para siya ay kaawaan at pakinggan sa kanyang hiling alang-alang sa kanyang anak na may sakit. At doon, sabi nga, hinahangaan ni Jesus ang babaeng ito sa kanyang pananampalataya. Ngayon naman, sa tagpong ito, kung saan ay nagtatanong si Jesus sa kanyang mga alagad kung sino siya. Sa una ay kung sino siya ayon sa mga tao. Yung mga tao na ilang oras lang siyang nakikita, yung mga tao na nakakarinig lang tungkol sa kanya, curious lang yung iba, at kung kaya gusto lang makita. At base sa mga sabi-sabi, sa mga naririnig ng mga alagad, kanino ba siya na ikukumpara? Sino siya? Kaya marami ang nagsasabi na siya ang isa sa mga propeta, si Juan Bautista. Pero ang mahalaga ay ang tanong ni Jesus mismo sa kanyang mga nakakasama, araw at gabi, o sa buong araw, nakakasalo sa kanyang hapag, nakakasama, na nakakaranas kung paano kini-question si Jesus, kung paano siyang kinukutya, kung paano siyang tinatatwa ng kanyang mga kapwa Hudyo. Kaya yung tanong, sino ako para sa iyo? Isang paanyaya na nawa sa panahon o sa mga araw na tayo po ay nagkakatipon-tipon
tuwing linggo, tuwing nagmimisa tayo, kapag ikaw ba ay tinanong din ni Jesus, sino ba siya para sa iyo? Ano ang pwede nating maisagot na kayang-kaya nating panindigan hanggang sa dulo? Sino ako? Minsan, no? Bakit ba nagtanong pa si Jesus kung sino siya? Mahalaga ba yun? Kasi sa isang relasyon, mahalaga o importante yung may pagkakakilanlan kayo sa isa't isa. Dahil anuman ang sabihin ng ibang tao sa kanila o sa iyo, ay hindi sila mababago, hindi sila matitinag. Kasi nga, ikaw mismo ang nakaranas. Ikaw mismo ang nakakaalam. Kung may tatanong, sino ako para sa iyo? Kaya nyo na bang sagutin? Sa mga magkakasama dito, kaya mo bang sabihin kung sino siya sa ibang tao? Yung dahil talagang kung ano yung karanasan. Kasi bago pa sumagot si Pedro, bagamat sabi nga, mapalad ka Pedro dahil ipinagkaloob ito sa iyo. Hindi lang basta nalaman mo, pero ipinagkaloob ito sa iyo na malaman at makilala mo kung sino ang anak ng Diyos. At ito ay, sabi ko kanina, bago pa ipinahayag ni Jesus kay Pedro o bago pa sinabi ni Pedro kung sino siya, kilalang kilala ni Jesus si Pedro. Kaya nga ibinigay ni Jesus yung susi, ipinagkatiwala ni Jesus ang simbahan kay Pedro. Sino ba si Pedro? Pag pwedeng tanungin, bakit siya? Mangingisda lang yan eh. Bakit siya? Hindi naman niya nakapag-aral. Bakit siya? Pabugso-bugso ang damdamin ni Pedro. Pero ipinagkatiwala ni Jesus kay Pedro ang simbahan sa kabila ng kanyang kahinaan o mga pagkukulang. At alam din ni Pedro yan, pero masigit na kilala ni Jesus si Pedro. Kaya maganda rin na mapagnilayan natin na minsan ito yung mga humahadlang kasi sa atin para tayo po ay makapaglingkod. Yung sinasabi natin, hindi ko kaya. Hindi ako karapat-dapat. Pag ganun ba na sinabi mong hindi mo kaya, hindi ako karapat-dapat, ito ba'y nagpapatunay din o nagsasabi rin na hindi mo pa rin lubusang kilala ang iyong sarili? Lalo tigit pag hanggang dito lang ako eh. Yung paanyaya sa atin, tandaan natin, kilala tayo ng Diyos. Unang-una dahil siya ang lumikha sa atin at siya ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na dapat nating matutunan o mga bagay na dapat natin taglayin. So yung pagkikilala, mahalaga sa isang relasyon. Isang pundasyon na dapat natin pagtuunan ng pansin. Nakikilala ba at kinikilala ba natin ang isa't isa? Handa ka bang ibukas ang iyong sarili para lubusan kang makilala? Minsan nagagamit din natin yung mga salita na hindi ninyo ako nauunawaan. Paano natin mauunawaan kung hindi nga tayo naglalaan ng oras sa isa't isa? Nakakalungkot man, nitong mga nakalipas na linggo,
marami tayong naririnig na mga pangyayari na nakakagulat, no, mga kabataan na nai-involve sa violence. Bakit? Bakit nagkakaganito? Hindi na ba natin talaga nabibigyan ng oras ang bawat isa? Ang mga anak ninyo, nagkukulang na ba tayo sa paglalaan ng oras? Dahil imbis na magsama-sama, imbis na magbanding, puro computer ang kaharap ng mga kabataan ngayon na lubusang nakaka-impluwensya sa kanilang pagkilala sa sarili. Na sila ay mabuti, sila ay anak ng Diyos. Ano nangyayari sa atin? Kaya yung panawagan muli, no? Unang-una, tinatawag tayo ng Diyos, nang sa ganon, mas lumalim ang ating ugnayan. Ugnayan sa Diyos at ugnayan sa bawat isa. Amen.